By the power of Grayskull! I have the power! Ito ang kwento ng isang lugar na tinatawag na Eternia, isang mundong puno ng mga mahiwagang bagay tulad ng griffin, dragon, nagsasalitang tigre, at mga mahikang kagubatan. Sa pinakasentro nito ay nakatayo ang Castle Grayskull, isang kastilyong nagtataglay ng kapangyarihan ng Grayskull, isang puwersang kayang gawing kasing lakas ng isang Diyos ang sinumang tao. Upang mapanatiling ligtas ang kapangyarihang iyon, ito ay isinilid sa isang sandatang kilala bilang Sword of Power. Ayon sa alamat, kapag dumating ang panahong higit na nangangailangan ng Eternia ng isang bayani, may isang tao na hahawak sa espada. Ngunit hanggang sa dumating ang araw na iyon, mananatili itong nakakandado sa loob ng kastilyo sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng sorceress. Sa loob ng daan-daang taon, ang Castle Grayskull ay pinrotektahan ng isang angkan ng makapangyarihang mga bayani. Ang pinakabatang miyembro ng angkang iyon ay si Adam, ang pinakamahina sa kanilang lahat. Lagi niyang kasama ang nagsasalitang tigre. Isang araw, ipinadala siya ng kanyang ina, ang Reyna, upang sumailalim sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Doon ay sinasanay ng pinagkakatiwalaang mandirigma ng hari na si Duncan ang lahat ng kabataang mandirigma. Hindi mabilang na digmaan na ang kanyang nilahukan para sa hari, at maraming beses na niyang nailigtas ang mga magulang ng mga batang iyon. Ngunit sa grupo, si Adam pa rin ang pinakamaliit. Kasabay niyang nagsasanay ang batang babae na nagngangalang Tila, anak ni Duncan, at halos araw-araw ay gulpi ang inaabot ni Adam sa kanya. Dumating si Haring Rander at nakita ang kalagayan ng kanyang anak na hindi seryoso sa pagsasanay. Para sa kanya, pinapahiya lamang ni Adam ang sarili. Kumuha ang hari ng espada at hinamon ng anak na humarap sa tunay na laban. Isang mabilis na atake lang ang ginawa niya at agad bumagsak si Adam sa lupa. Pagkaalis ng hari, sinabi ni Duncan kay Adam na tumayo. Gusto niyang kapag lumingon ang ama nito ay makita siyang matatag na nakatayo. Ngunit hindi na lumingon pa si Haring Rander. Tahimik na lamang na umalis si Adam. Sinundan siya ni Tila at sinabing hindi niya iniisip na mahina siya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang sorceress sa kanilang harapan. Kasabay nito, sinalakay ang buong Eternia. Agad na sumugod ang mga maharlikang gwardya upang harapin ang mga kalaban. We are under attack! Sinabi ni Duncan sa hari na ihahatid niya ito ng ligtas sa Grayskull. Nilabanan niya ang mga sumasalakay at nagbukas ng daan para makalikas ang maharlikang pamilya. Go! Ngunit hinarang sila ng isang makapangyarihang mandirigma na nagngangalang Trapjaw. Nang makita siya, pinauna ni Duncan ang pamilya ng hari at siya na lamang ang naiwan upang labanan si Trapjaw. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok at matitinding espada. Bumalik si Tila at nasaksihan ang matinding labanan. Matapos ang mahabang bakbakan, nagkaroon ng pagkakataon si Duncan na manaig. Ngunit sa huling sandali ay natalo pa rin siya ni Trapjaw at nagtanim ito ng bomba. Mabilis na hinila ni Tila si Duncan palayo, at pareho silang nakaligtas sa malakas na pagsabog. Samantala, habang papunta sa Grayskull, napaligiran naman si Haring Rander at kanyang pamilya. Lumapit ang pinuno ng hukbong sumasalakay, si Skeletor. Sinabihan ni Rander ang kanyang asawa at si Adam na magpatuloy lamang at huwag na huwag lilingon. Mag-isa niyang sinubukan pigilan ang hukbo ni Skeletor ngunit hindi niya ito kinaya. What will you do to me, you fiend? I'm only going to cut off your head.
Pinugutan ni Skeletor ang estatwa ni Rander at isinuot sa sarili ang korona ng hari. Ang tunay niyang pakay ay ang kapangyarihan ng Grayskull. Nakarating sina Adam at kanyang ina sa loob ng kastilyo. Inutusan ng sorceress si Adam na bunutin ang espada at ginawa niya ito. Sinabi ng sorceress na kailangan niyang dalhin ang espada sa isang ligtas na lugar. Iminungkahi ng Reyna na ipadala si Adam sa mundo ng mga tao. Agad na nagbukas ang sorceress ng isang portal. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay dumating si Skeletor. Inatake niya sila at marahas na itinulak ang Reyna. Sinabihan ng sorceress si Adam na ingatan ng espada dahil iyon lamang ang tanging paraan upang makabalik siya sa kanilang mundo. Habang pinipigilan niya ang mga pag-atake ni Skeletor, nabigyan si Adam ng pagkakataong makatakas. Ngunit habang dumadaan siya sa portal, nadulas ang espada mula sa kanyang kamay at bumagsak siya sa Oklahoma. Ngayon, ikinukwento ni Adam ang lahat ng ito sa isang babaeng nakadate niya sa Hinge. Siyempre, wala itong pinaniwalaan ni isang salita at agad iniwan si Adam dahil para sa kanya ay napaka-weird nito. Pagkatapos ng date, umuwi si Adam sa apartment nila ng kanyang roommate. Pagkakita pa lang sa kanya, alam na agad ng kasama niya na ikinwento na naman niya ang buong buhay niya sa babaeng kakakilala pa lang niya. Ganito raw ang ugaling nagtutulak sa lahat ng tao na lumayo sa kanya. Pagpasok ni Adam sa kanyang silid, agad niyang nakita ang mga guhit na ginawa niya noong bata pa siya, mga larawan ng mga karakter mula sa Eternia na noon ay dahilan ng pangungot siya sa kanya. Mayroon siyang isang buong kahon na puno ng mga sketch ng Eternia. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang trabaho. Kahit nasa opisina, buong oras pa rin siyang naghahanap ng kanyang espada sa internet. Nahuli siya ng kanyang manager at pinatawag sa opisina. Binigyan siya nito ng ultimatum. Kapag hindi niya itinigil ang pagkahumaling sa espadang iyon, sisibakin na siya sa trabaho. Ngunit eksakto ring sandaling iyon, nakatanggap si Adam ng mensahe sa kanyang cellphone. Nakita ko na ang espada mo. Sinabihan siya ng manager na huwag pansinin ang mensahe. Pero hindi niya napigilan ang sarili. Pagkabasa niya nito, agad siyang tumakbo palabas. Kiss this place goodbye. Dumiretso siya sa isang comic store para puntahan ang lalaking kausap niya online na nagsabing nakakita na ng kanyang espada. Ngunit hindi niya ito nakilala. Kaya isa-isa niyang tinatanong ang lahat ng tao sa tindahan kung nasa kanila ang kanyang espada. Sa wakas, lumapit ang tunay na lalaking kausap niya. Dinala niya si Adam sa isang action figure. Nakahawak dito ang espada ni Adam. Ngunit kailangan niya itong bunutin mismo. Sinubukan niyang hilain ang espada mula sa kamay ng laruan, ngunit sobrang sikip ng pagkakakapit nito. Lumapit ang isang empleyado at sinabing bawal ang ginagawa niya pero hindi siya nakinig. Natumba ang buong action figure at bumagsak mismo sa ibabaw niya. Sa wakas ay nabunot niya rin ang espada. Itinaas niya ang espada sa ere. Ngunit walang nangyari. Bigo at dismayado, iniuwi na lamang niya ang espada. Ngunit kahit hawak na niya ito sa bahay, wala pa ring nangyayari. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Adam. Inaresto siya kasama ang espada. Habang nasa biyahe, naipit sa matinding trapiko ang kanilang sasakyan. Bumaba ang dalawang pulis upang tingnan ang sitwasyon. Sa unahan, nagtatakbuhan ang mga tao sa matinding takot dahil may isang napakalaking halimaw na biglang lumitaw. Bigla nitong inatake si Adam. Sa isang napakalakas na hampas lamang, tumilapon si Adam sa ere. Tatapusin na sana ng halimaw si Adam nang biglang dumating ang isang babae at malakas na itinapon ang halimaw. Nakilala niya si Adam. Siya si Tila. Ngunit agad ding bumalik ang halimaw at sinalakay siya. Hinampas ito ni Tila gamit ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay kinuha niya ang espada, isinama si Adam at tumakas na sila. Ipinaliwanag ni Tila na ang halimaw ay ipinadala upang kunin ang espada ng kapangyarihan. Tinungo nila ang sasakyan ni Tila na nakaparada mismo sa gitna ng isang parke sa harap ng maraming tao. Habang papunta sila roon, muling lumitaw ang halimaw. Sumakay sila sa sasakyan at agad itong lumipad. Tuwang-tuwa si Adam nang makita muli si Tila. Sinabi ni Tila na marami nang nagbago mula nang umalis siya. Noong gabing iyon, dinukot ni Skeletor ang mga magulang ni Adam, at mula noon ay wala nang nakakitang muli sa kanila. Samantala, napansin ng isa sa mga sundalo ni Skeletor ang kanilang sasakyan. Sa kabilang panig, ginising si Skeletor mula sa kanyang pagkakatulog. Sinabi ng kanyang salamangkera na si Evelyn na bumalik na ang halimaw. Pinilit ni Skeletor na lumuhad ang halimaw at sinaktan ito.
Sinabi ng halimaw, nakita ko ang espada ng kapangyarihan ngunit nakuha ito ni Tila. Nakita rin ang kanyang sasakyan dito ngayon, kaya ibig sabihin, narito rin ang espada. Nangangamba si Skeletor na hanggat nasa kamay ng iba ang espada, pansamantala lamang ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang maging permanente ang kanyang lakas upang tuluyan siyang maituring na isang Diyos. Dinala ni Tila si Adam sa pinagtataguan ng mga Royal Guard. Ngunit nasundan pala sila ng isa sa mga sundalo ni Skeletor. Sinabi ni Tila sa mga gwardya, nahanap ko na ang espada at ang anak ni Haring Rander. Ngunit walang naniwala na si Adam nga iyon. Bilang patunay, ipinakita ni Adam ang kanyang Earth ID. Maya-maya, kinuha ng mga gwardya ang espada at sinabi, kailangan muna naming pag-usapan ito. Pero wala si Adam. Pagkatapos ay ikinulong sina Adam at Tila sa isang selda. Kasama nila roon ang isang lasing at isang robot na nakilala ni Adam bilang isang Class 4 battle robot. Ngunit ngayon, isa na lamang itong service robot na gumagawa ng mga gawaing pambahay. Samantala, nakumpirma ng Royal Guard na tunay ngang iyon ang espada ng kapangyarihan. Ngunit bigla silang nakatanggap ng balitang inaatake na sila. Sa loob ng selda, sinimulan ni Tila na wasakin ang pinto nang mapagtanto nilang may sumasalakay. Madaling binuksan ng battle robot ang pinto. Pagkatapos ay binuhat ni Tila ang lasing na lalaki. Siya pala ang kanyang ama at commander ng Royal Guard, si Duncan. Nagpakilala si Adam. Bigla namang nagsuka si Duncan sa harap niya. Nakilala rin niya si Adam at sinabi, oo, ikaw ang mahinang anak ni Rander. Pagkasabi nito ay nahiga na naman siya. Dahil dito, kinailangan nilang buhatin si Duncan at ang robot ang gumawa nito. Habang tumatakbo sila, iniabot ni Ramman ang espada kay Adam. Dalhin mo ito malayo kay Skeletor. Sinabihan naman ni Adam ang robot na i-activate ang battle mode nito. Ngunit sinabi nitong matagal na itong na-reprogram bilang service robot kaya wala silang magagawa kundi tumakas. Ngunit hinarangan muli sila ni Trap Joe, ang kalabang minsan nang tumalo kay Duncan. Sinabi ni Adam, baka madaan ko siya sa pakiusap. Lagi ko itong ginagawa sa trabaho. Lumapit siya kay Trap Joe, ngunit wala itong balak makipag-usap. Agad siyang inatake nito. Iniwasan ni Adam ang mga hampas. Sinubukan niyang lumaban ngunit hindi niya man lang naitulak si Trap Joe. Sumigaw si Tila, gamitin mo ang espada. Sa sandaling hinawakan ni Adam ang espada ng kapangyarihan, nagpakita sa kanya ang sorceress at sinabi nitong Big Cousin ang mga salita. Mahigpit na hinawakan ni Adam ang espada gamit ang dalawang kamay at sinabi, By the power of Grayskull! I have the power! Taglay na ngayon ni Adam ang tunay na kapangyarihan. Ngunit agad siyang inatake ni Trap Joe. Ngayon ay kaya na ni Adam na salagin ang lahat ng kanyang mga hampas. Hindi na rin siya kayang maitulak ni Trap Joe kahit 1 pulgada. Bagamat baguhan pa lamang siya sa paggamit ng kapangyarihan, napunit niya ang mekanikal na braso ni Trap Joe. Pagkatapos ay sumakay silang muli sa sasakyan ni Tila at lumipad. Galit namang pinanood sila ni Skeletor habang tumatakas. Sinigawan niya ang kanyang mga sundalo na habulin sila at kunin ang espada. Agad silang hinabol ng hukbo ni Skeletor gamit ang mga airjet. Inatake nila ang sasakyan ni Tila at nabutas ang katawan nito. Breach. Kinailangang lumabas ni Adam upang lumaban. Habang patuloy ang labanan, nakabitin lamang siya sa Sky Sled. Nang bitawan niya ito, bumagsak siya mismo sa ibabaw ng isang spaceship ng kalaban. Itinapon niya palabas ang piloto at siya mismo ang nagpalipad nito. Samantala, pumunta rin si Duncan sa likurang bahagi ng sasakyan upang kumuha ng mga sandata. Ngunit sa harap niya ay si Adam ang nakita niya. Sinigawan niya si Adam na tumingin sa likuran, ngunit hindi ito agad nakaintindi. Dahil dito, inatake siya mula sa likod. Tumalon si Adam palayo at bumalik sa sasakyan ni Tila. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak din ang sasakyan ni Tila. Samantala, pinilit ni Skeletor ang lahat ng nahuling Royal Guard na manumpa ng katapatan sa kanya. Tinanong niya sila, sabihin ninyo sa akin.
Sino ang kumuha ng espada? Unang pinili ni Skeletor si Mossman at pinatay ito sa harap ng lahat bilang babala. Samantala sa kabilang panig, nakita ni Duncan ang dati niyang kasuotan sa mga kagamitan ng barko. Hindi kalayuan doon, nagkamalay si Adam at narinig niyang kinakausap siya ng sorceress sa pamamagitan ng isang ibon. Sinabi nito, ikaw ang kampyon ng Grayskull. Ngunit biglang dumating si Tila. Nagulat siya nang makitang wala man lang sugat si Adam. Pagkatapos, nakita nilang bumalik na si Duncan sa dati niyang anyo. Kumuha pa siya ng nakatagong inumin mula sa loob ng kanyang kasuotan upang ipagdiwang ang maliit na tagumpay na nakaligtas silang buhay. Pero para kay Tila, hindi iyon maituturing na tagumpay. Kaya tinalikuran niya sila at naglakad palayo. Maya-maya, biglang lumitaw ang isang ilusyon ni Skeletor. Nag-alok ito kay Adam ng isang kasunduan. Dalhin mo sa akin ang espada sa Snake Mountain, at maaaring makita mong muli ang iyong ina at ama. Buhay pa sila. Nagulat si Adam sa narinig. Ngunit nagbabala si Skeletor na hindi na niya pananatilihing buhay ang mga magulang nito kung hindi agad dadalhin ni Adam ang espada ng kapangyarihan. Dahil dito, nagpa siya si Adam na puntahan si Skeletor. Sinubukan siyang pigilan ni Tila at sinabing bitag lang ito. Ngunit sumagot si Adam, nasa kamay ko ang kapangyarihan ng isang Diyos. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Ito ang ginagawa ng isang tunay na lalaki. Dahil dito ay nagpas siyang sumama si Duncan sa kanya pati na rin si Tila. Pagdating nila sa Snake Mountain, hinarang sila sa entrada. Si Adam lamang ang pinayagang magpatuloy dala ang espada. Ang iba ay ikinulong sa piitan. Mag-isang naglakad si Adam hanggang sa makita niya si Skeletor. Agad niyang binunot ang kanyang espada. Ngunit naroon din ang kanyang ama, si Haring Rander. Hiningi ni Skeletor ang espada. Pakawalan mo muna siya, sagot ni Adam. Ngunit ayaw makipaglaro ni Skeletor. Inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na agawin ang espada kay Adam. Isa-isang nilabanan ni Adam ang mga ito. Habang pinapanood ni Haring Rander ang tapang at lakas ng kanyang anak, unti-unti siyang nakaramdam ng pagmamalaki. Sabay-sabay namang sinalakay si Adam ng buong hukbo ni Skeletor. Ngunit gamit ang kanyang napakalaking lakas, itinapon niya silang lahat palayo at isa-isang tinalo ang pinakamalalakas na mandirigma ni Skeletor. Aatakihin na sana niya si Skeletor pero bigla siyang pinigilan ni Evelyn gamit ang kanyang mahika. Sinabi ni Adam kay Skeletor, harapin mo ako na parang tunay na lalaki. Ngunit malamig na sagot ni Skeletor, hindi. Wala akong mukha, at wala rin akong balak harapin ka. Papatayin na sana niya si Rander ngunit pilit na nilabanan ni Adam ang mahika ni Evelyn hanggang sa mabasag niya ito. Dahil dito, gumuho ang bahagi ng kuweba at natabunan sina Skeletor at Rander. Mabilis na hinila ni Adam ang kanyang ama mula sa mga gumuhong bato. Tiningnan siya ni Rander ng mabuti. Sinabi ni Adam habang nangingilid ang luha, hindi na ako ang mahina mong anak noon. Nagtaka ang kanyang ama, ano bang gusto ko? Napahinto si Adam at nagsimulang umiyak. Sabi ni Rander, hindi iyon ang gusto ko. Ginusto kitang maging matatag dahil iyon lang ang paraan na alam kong maprotektahan ka. Pero napakarami ko pang dapat nasabi. At doon mismo namatay si Haring Rander. Sa mismong sandaling iyon, inatake siya ni Skeletor mula sa likuran. Natalo si Adam at itinapon sa piitan kasama ng iba. Doon niya muling nakita ang kanyang ina, at mahigpit silang nagyakapan. Samantala, napunta na sa kamay ni Skeletor ang Sword of Power. Ngunit nang bigkasin niya ang mga mahiwagang salita at itaas ang espada, walang kapangyarihang dumaloy rito. Paulit-ulit niyang sinubukan ngunit walang nangyari. Sa sobrang galit, sinakal niya si Evelyn. Bakit hindi ito gumagana? Sumagot si Evelyn, may isang ritual na kailangan kong isagawa. Kailangang ibalik ang espada sa altar ng Grayskull. Samantala sa piitan, umupo si Duncan sa tabi ni Adam. Sinabi niya, alam ko ang pakiramdam ng mabigo. Nabigo ako kay Tila at sayo. Nangako akong poprotektahan ko kayong lahat pero hindi ko nagawa. Sabi ni Adam, noong bata pa ako at nabubugbog, lagi mo akong sinasabihang bumangon at tumayo ulit. At marahil, iyon mismo ang kailangan nilang gawin ngayon.
Tumayo silang dalawa. Pagkatapos, muling nakita ni Adam ang kanyang alagang si Cringer. Halos lahat ng bayani ng Eternia ay nakakulong ngayon sa iisang piitan. Biglang may naisip si Adam. Sinubukan niyang bigyan ng inspirasyon ang lahat sa pamamagitan ng mataimtim na talumpati. Ngunit may problema. Ang mga rehas ng piitan ay gawa sa photanium, isang material na hindi mababasag. Ngunit napangiti si Adam. Oo nga, pero bato lang naman ang mga pader. Hinikayat ni Adam si Duncan na ihanda na ang robot para sa labanan. Pinaulanan nito ng bala ang pader ng piitan. Kasabay nito, sabay-sabay na itinulak ng mga nakakulong ang mga rehas hanggang sa tuluyan nilang mabasag at makatakas. Malaya na ang lahat, nilabanan nila ang mga sundalo ni Skeletor at inagaw pa ang mismong mga sasakyan nilang pandigma. Sa wakas, nakarating sila sa Eternia. Agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Lumapag si Adam sa harap ng Grayskull. Sinabi ni na Duncan at ng robot na sila ang may iwan upang pigilan ang mga kalaban. Nagpatuloy naman sa loob sina Tila, Cringer, at Adam. Inilagay na ni Skeletor ang espada sa altar. Ngunit biglang sumugod si Adam at inagaw ang espada. Hinarap naman ni Tila si Evelyn, habang si Cringer ay nakipaglaban sa halimaw. Sa labas, buong tapang na pinipigilan ni na Duncan at ng robot ang hukbo ni Skeletor na makapasok. Napatingin si Duncan sa rebulto ng ninuno ni Adam. Pinasabog nila ang rebulto upang gumuho ang tulay, ngunit biglang dumating si Trapjaw sakay ng kanyang jet. Pinaputukan niya ang robot at tuluyan itong pinasabog. Dahil dito, sumugod si Duncan upang ipaghiganti siya. Nakapasok siya mismo sa jet ni Trapjaw dahilan upang mawalan ito ng kontrol. Binasag ni Duncan ang panga ni Trapjaw, isiniksik ang isang pampasabog sa bibig nito at tumalon palabas ng jet. Pagkatapos, nilapitan ni Duncan ang robot na ang ulo ay may natitira pang kuryente at gumagana pa rin. Samantala sa loob, naglalaban sina Adam at Skeletor. Ginamit ni Skeletor ang kanyang kapangyarihan upang baliin ang espada. Sinabi niya, mukhang laruan lang pala ito. At ngayong wala na ito, ano ka na? Hinawakan ni Skeletor ang ulo ni Adam at pinasok ang kanyang isipan. Biglang nagising si Adam sa gym kung saan nag-eehersisyo si Skeletor sa kanyang harapan. Pagkatapos, napunta siya sa isang date. Tinanong siya ng babae, kumusta naman ang bahay mo? Ngunit bigla na lang napalitan ng mukha ni Skeletor ang babae. Sinunggaban siya nito at ibinata sa kanyang opisina, kung saan nagtanong ang kanyang boss, sino ang demonyong ito? Muling sinakal ni Skeletor si Adam at ibinalik siya sa kasalukuyan. Pagkatapos, sinaksak niya si Adam gamit ang sirang espada. Napunta si Adam sa kanyang kwarto sa Earth. Lumapit ang kanyang roommate at nagsabing, ayos ka lang ba? Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Inilapag nito sa tabi niya ang isang guhit ng sorceress. Biglang nagsimulang lumipad ang lahat ng mga guhit sa silid. Maya-maya, dumating ang parehong ibon na dati nang nagsabi kay Adam na bumangon. Sinabi nito, nasa iyo ang kapangyarihan. Sumagot si Adam, wala na. Sira na ang espada ng kapangyarihan. Kaya tinanong siya ng sorceress, kapag itinataas mo ang iyong mahiwagang espada, ano ang sinasabi mo? Naalala ni Adam ang mga salitang, By the power of Grayskull, I have the power. doon niya napagtanto na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa espada, nasa kanya mismo. Sinabi ng sorceress, sa mga naunang kampyon, ang kapangyarihan ay purong lakas lamang. Ngunit sa iyo, naging higit pa rito. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili kong maging sisidlan ng kapangyarihan. Muling nabuhay si Adam. Hinugot niya ang sirang espada mula sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan, muling nabuo ang espada. Itinaas niya ito at muling nagbagong anyo. Nang makita ito ng lahat, nagsigawan sila sa tuwa kahit mula sa malayo. Ngunit sa halip na agad lumaban, sinabi ni Adam kay Skeletor, bakit hindi na lang natin tapusin ang paulit-ulit na karahasan at mag-usap? Napakarami mo nang naidulot na sakit at pagdurusa. Marahil ay dahil hindi ka minahal noong bata ka pa. Pero maaari mo pa ring ituwid ang lahat. Malakas na tumawa si Skeletor at sinabi, walang kabutihang matatagpuan sa akin. Ako ang kontrabida. Agad siyang sumugod kay Adam, ngunit naiwasan ni Adam ang bawat atake. Sinabi ni Skeletor, nasa iyo nga ang kapangyarihan, pero hindi mo alam paano gamitin ito.
Sumagot si Adam, alam ko kung paano ito gamitin. Mas pinipili ko lang na huwag. Ngunit ngayon ay gagamitin ko na ito. Binugbog ni Adam si Skeletor nang walang awa. Kanina pa niya pinipigilan ang tunay niyang lakas, ngunit hindi na ngayon. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya kay Skeletor. Pagkakita rito, palihim na tumakas si Evelyn. You want to talk? Okay. Our time for talk is over. Pagkalipas ng 6 na buwan, muli nang naging masaya at maunlad ang Eternals gaya ng dati. Naayos na muli ni Duncan ang robot at ipinakita ito sa lahat. Tinanong ni Tila si Adam, pinangalanan mo ang lahat. Sabihin mo nga, ano naman ang pangalan ko? Sumagot si Adam, Warrior Goddess. Ngumiti si Tila at muling nagtanong, at ano naman ang ipinangalan mo sa sarili mo? Nahihiyang sumagot si Adam at sinabi, siya si He-Man. 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 Ibig sabihin, isang napakalakas na tao. Naroon din ang roommate ni Adam. Dinala siya ni Adam sa Eternia upang patunayan na hindi siya baliw, totoo ang lahat ng kanyang ikinukwento. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng distress signal ang robot. Nang may bagong banta na kailangang harapin, agad na kumilos sina Adam at Cringer, nagbagong anyo bilang He-Man at ang bagong nakabaluting Battle Cat. Let him do his thing.